Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Blue Rose. And today's topic is budgeting. Paano nga ba mag-budget para yumaman? Itong budget na to iba sa mga nakasanayan yung budget. Hindi ito yung mga boring na spreadsheet, pero ito ay budget para sa iyong pagyaman. Una sa lahat, alam niyo ba kung bakit maraming tao ang hindi nakakaspag-stick sa budget? Dahil karamihan sa atin, ang tingin sa budget ay parang parusa. Tipid dito, bawal dyan, huwag kang bibili ng milk tea, huwag kang lalabas, parang puro bawal. Pero sabi ni Ramit Sethi, budgeting should be about saying yes to the things you love. Example, kung mahilig ka sa kape, bakit mo pipigilan ang sarili mo? Ang solusyon ay hindi tanggalin ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Ang solusyon ay maging intentional. Alamin kung saan ka willing gumastos at saan ka pwedeng magbawas. So let's go! Ano ba ang your rich life? Bago sa lahat, may tanong ako sa iyo. Para sa iyo, ano ba ibig sabihin ng rich life o ang mayamang buhay? Masasabi mo bang mayaman ka lang kung ikaw ay merong milyong-milyong salapi? May magarbong sasakyan o mga branded na damit at bags? Hindi yan ang ibig sabihin ng pagyaman. Ang ibig sabihin ng mayamang buhay ay mabuhay sa gusto mong paraan. Yung tipo na buhay na gustong-gusto mong gisingin araw-araw. Pwede itong pagkain sa labas tuwing Friday kasama ang pamilya. Pag-travel isang beses sa isang taon, pag-abroad. Gusto mong matulungan ng pamilya mo, or walang stress na sa utang, o simpleng hindi nag-aalala kung magkano ang laman ng wallet mo. Walang tamang sagot. Ang rich life ay hindi pare-pareho sa lahat. Lahat tayo ay iba-iba ang pangarap sa buhay, iba-iba ang priorities. Kailangan alamin mo sa sarili mo, ano ang rich life ko? Hindi ng iba, kundi sa'yo. Ikaw lamang ang makakapagdesisyon. Dahil ikaw lang may alam kung ano ang mahalaga sa'yo, kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Tapos, gagamitin natin to para mag-budget. So, traditional budget, past tayo dyan. Gawin nating conscious. Karaniwan kasi pag sinabing budget, iniisip ng mga tao, huwag kang bibili ng kape, bawasan mo ang online shopping, kailangan mo magtipid. Pero ang conscious spending plan ni Ramit Sethi ay sinasabi niya ay spend on the things you love. Piliin mong gumastos sa mga mahalaga sa'yo, sa mga mahal mo, mga gusto mong bagay. Cut costs on the things you don't. So, bawasan mo ang gastos sa mga hindi mo talaga gusto. Design a plan na aligned sa lifestyle mo. So, walang guilt sa paggastos kung ito ang nagpapasaya sa'yo or kung ito ang gusto mong buhay. So, hindi ito puro bawas. Ang tanong dito, ano ba talaga ang gusto mong pagkagastusan? At ano ang pwede mong i-let go? Ang tawag dito ay conscious spending plan. Dahil bawat piso ay may dahilan. Ganyan ang smart budgeting. Hindi lang pinipigil, kundi pinipili. So, paano tayo magbabudget? May 4 tayong paglalaanan ng pera mo. Ito yung bird's eye view. So, may 4 tayong buckets. Ito, subdivided pa into other parts, pero for discussions pa later. So, ito yung framework na iyong rich life. Kailangan natin siya i-divide to 4 buckets. Una ay ang fixed cost. So, ito ay ang gusto natin is 50 to 60%. Mas mababa, mas maganda. Pangalawa, 10% sa investment. Pangatlo,
savings, 10% din. At ang pang-apat, guilt-free spending. So, ito yung mga gustong-gusto mo. May pang-kape ka na, may pang-milk tea, may pang-online shopping. So, una pag-usapan natin yung bucket 1. So, fixed cost. Ito ay para sa mga non-negotiables, mga medyo nakatagata sa bato. Ito yung mga kailangan mo para mabuhay. So, ito yung mga regular at kailangan talagang bayaran every month. Una ay ang yung upa or mortgage. If may bahay ka na, so yun yung monthly mo. Kasama na rin dyan ang utilities. So, electricity, water, internet, cable, gas, yun. Insurance, so if may life insurance ka or medical insurance. Transportation, kasama din dito yung car payments if may kotse ka. So, debt payments, if may pinag-utang ka, so ito yung monthly na kailangan mong bayaran. Groceries, of course, clothes, subscription, yung mga Netflix, gym membership, so yan. Ang goal mo is 50 to 60% ng income mo. So, itong pag sinabi natin is yung neto, yung take-home pay mo na ha. Kung sumobra ka dito, dapat kailangan mo isipin sa sarili mo, masyado bang mahal ang renta ko? May bills ba akong pwedeng i-downgrade? Tulad ng subscription, baka pwedeng tanggalin mo na, libre na lang. Mga ganon. Or yung kotse, hindi, mas kumuha ka ng mas mababang sasakyan. Or tipid-tipid tayo sa electricity or water. Yan. Pag mas mababang fixed cost mo, mas maganda. Ang rule natin is don't let your fixed cost eat up your entire income. Huwag mong hayaan na lahat ng income mo ay napupunta sa fixed cost mo. Pag mas maliit ang fixed cost mo, mas magkakaroon ka ng wiggle room para mas mag-allocate sa iba-ibang mga bagay tulad ng investment, more on savings, or more on guilt-free spending. Ang second bucket natin ay investment. Ito ay para sa future mo. So, gusto natin is minimum to 10%. Ito yung pera na ginagamit mo para palaguin ang pera mo. So, your money makes money. For you, para balang araw, pwede ka nang hindi magtrabaho, mabubuhay ka na. Bubuhayin ka ng mga investments mo. Kikita ka sa mga dividends, interest, renta, etc. So, examples nito ay stocks, mutual funds, real estate, retirement fund, mga SSS, GSIS, or if may peso ka, yung peso retirement fund, and business. So, hindi mo kailangan maging finance expert para mag-umpisa. Kahit 500 lang a month, basta consistent, panalo ka na. So, maganda umpisa, makuha mo na yung habit na nag-i-invest. Ang target mo dito is at least 10% of your income. Better if more. At kung mapapababa mo lalo yung iyong fixed income, mas madadagdagan mo yung ma-allocate mo sa iyong investments. Tandaan mo, kung ayaw mong magtrabaho habang buhay, mag-invest ka na habang maaga pa. Third bucket natin, savings. Ito ay ipon na may direksyon. So, 10% din dito. Ito yung mga bagay na hindi lang basta ipon, yung lalagay mo lang sa piggy bank mo tapos kakalimutan mo na agad. Hindi ganon. Dapat yung savings mo may purpose, may reason, may pinaglalaan, may direksyon. Bakit mo ba tinatabi yung pera mo? Gusto mo ba ito is pang travel fund? Pang emergency? If gusto mo maging OFW, pang OFW fund? Education fund? Maybe simply pang kasal. Gumawa ka ng separate account para dito. Dahil mas mahirap siyang gastusin kung hindi mo lang nakikita ang iyong pera.
Bucket 4. Guilt-free spending. Yes, pwede yan. Ito yung favorite part ng madami. Kasi dito mo ilalaan ang mga gastos na masaya kang gawin. Pwede dito yung milk tea, online shopping, hobbies, dates, gifts, movies, games, and concerts. So, ito yung gusto natin is 20 to 30% of your income. So, if mas mapapababa mo yung fixed cost mo, pwede mo pataasin yung iyong guilt-free spending. So, ito yung gastos na hindi mo kailangan maramdaman ng guilt. Malayang-malaya kang gastusin ito kasi naka-budget na siya. Kaya mas masarap gumastos kasi alam mo na may savings ka na, may investment ka pa. So, eto, go, go, go ka lang. Next, sample budget breakdown naman tayo, real talk. So, say kumikita ka ng 30,000 a month. Neto na to ha. So, ganito ang sample breakdown mo. Fixed cost mo, sabihin mo dahil 50 to 60%, sabihin mo 55%. So, yun yung 16,000. 16,000 para sa yung upa, utilities, groceries, transportation, insurance, etc. So, mga fixed costs. And then next yung investment mo, 10%. So, sa 30,000, gusto mo may 3,000 kang tinatabi. Magagawa ako ng other videos kung saan mo pwedeng ilagay yung mga investments mo. Next, 10% ulit para sa savings, so 3,000. And then lastly, yung ating guilt-free spending. So, pwede mo increasean to 25%, so 7,500. Pwede mong baguhin to depende sa yung income. Ang mahalaga, may structure ka. Siyempre, pag nag-umpisa ka pala magtrabaho, maliit pa lang ang matatabi mo. Pero habang lumalaki ang sweldo mo, palaki din ang palaki ang matatabi mo para sa iyong investment at savings. Maganda pa nga habang tumataas ang iyong sweldo, ma-maintain mo lang yung fixed cost mo. So, sabihin, for example, 100,000 yung sweldo mo. Kung ma-maintain mo na 16,500 yung fixed cost mo, edi sobrang laki na ng ma-allocate mong pera para sa investment, savings, and guilt-free spending. So, paano tayo ngayon magsisimula? Huwag mo nang intayin ang iyong next sweldo. Start now. Mag-umpisa ka nang magplano. So, step 1, alamin ang iyong cash flow. Alamin mo, magkano ba ang pumapasok na pera ko? Kapasok dito yung sweldo mo. If may racket ka, isama mo rin dyan. Tignan mo rin magkano ang lumalabas na pera. Yung makatotohanan. Kahit estimate lang muna ang mahalaga, mag-umpisa ka. So, gawa ka ng makatotohanan na numbers. Pwede ding nakabase sa last month income and last month's expenses. Lagay mo yung totoong figures. Tapos, saka natin i-assess kung paano tayo magbabudget. Step 2, tukuyin ang iyong fixed cost. So, dito na yung pag-iisa-isa. Magkano ba talaga yung mga kailangan kong gastusin? Yung mga hindi mo maiiwasan na expenses. Step 3, iset ang iyong rich life goals. So, gusto mo bang mag-travel? Gusto mo bang magka-business? Gusto mong mag-retire ng maaga? Ilagay mo kung saan mo gusto mag-invest at mag-allocate ng funds for savings. Step 4, i-allocate ang budget base sa plano. So, gumawa ka ng simple plan. Gawin mong goal, by next month, mas maayos na ang structure ko. So, eto na is kung magkano yung mga figures mo or mga budget mo dun sa 4 buckets natin. And like dun sa ating fixed cost, magkano i-allocate mo per your fixed cost category. So, magkano yung para sa upa, magkano yung para sa grocery. Sa yung investments, magkano i-allocate mo dun. Same with savings, yung sa mga savings funds mo, magkano ang para dun. Tapos, syempre, yung guilt-free is free for all. Tapos, hindi lang yun. Dapat, alam mo din, isipin mo ngayon,
Paano mo gagawin ang pag-allocate? Paghihiwa-hiwalay mo ba yung banks mo? Gagamitin mo ba yung GCash, Paymaya, mga ganyan. So, I think gagawa rin ako ng video for this one. Medyo kailangang i-expound yun eh. Basics lang muna tayo. Next. So, ito yung sample conscious spending plan mo. Hindi ito fixed na budget. I-adjust natin ito palagi. Pag tumaas ang sweldo mo, nadadagdagan o nababawasan ng fixed cost mo. Pag kumpleto na ang savings funds mo, pwede ka mag-add ng new fund. Or pag may na-complete ka na isang savings, pwede ka mag-create ng another goal. May nakita kang mas magandang investment, pwede mo i-transfer. So, for this one example is meron tayong 30,000 tulad kanina. So, yung fixed cost mo, inallocate mo siya into 4 buckets. Sa fixed cost, investments, savings, and guilt-free. Tapos under your fixed cost, dyan pumapasok yung rent mo. So, 3,000 for rent. Pwede ang grocery is 8,000. Utilities, 2,000. Insurance, 2,000. Transportation, 1,000. Tapos clothes is 500. Investments mo, dahil nag-umpisa ka palang gusto mo pasok sa MP2. So, every month, magpapasok ka na ng 3,000 sa MP2. Pagdating ng year-end mo, makikita mo, okay na rin yung interest dyan. Not bad. Kesa wala. Ang mahalaga, nagkakaroon ka ng habits and ko-contribute ka sa investments every month. Kahit gaano kaliit yan, malaki ang mararating yan in 5 years, 10 years, 20 years, 50 years from now. Savings, ang una sa lahat, mag-allocate ka ng emergency fund. So, 2,000. And kung gusto mong mag-travel, mag-allocate ka din for Boracay. Boracay fund for 1,000. So, yung savings fund, ang rule of thumb is 6 months of your expenses. So, for example, ito, 6 months siya ng ating fixed cost. So, yung 16,000 times 6. So, check ko lang kung magkano yan. So, 16,000 times 6, yun ay 99,000. Or round off mo na to 100,000. So, pag nakompleto mo na yung 100,000 as your emergency fund, pwede ka nang mag-save or mag-add ng other fund for future use. Then, guilt-free. So, enjoy mo lang tong pera mo. Naghirap ka magtrabaho, deserve mo. I don't use the word deserve. Ito yung parang magpapasaya sa'yo. Huwag ka palaging deserve. Kasi hindi mo na mamalayan, nauubos mo na pala yung deserve mo. Pero yeah, finally deserve or enjoy fund mo. Basta within your guilt-free spending fund lang. So, wag above ng 7,500. Next, mga mistakes na dapat iwasan. Madami sa atin nagkakamali sa budgeting dahil sa mga sumusunod. Una, all or nothing mindset. Hindi kailangan perfect agad. Ang mahalaga, mag-umpisa ka. Alam mo, sa mundo, walang fix, walang permanent. So, lahat is subject to changes. Na-adjust din pati ang ating budget. Every month, mag-assess ka what worked out, what did not. So, learning curve to, lalo na pag nag-uumpisa ka. Kahit yung mga budgeting tool or yung mga spreadsheet mo, i-tutwork mo din siya kung anong nag-work for you. Second, walang goal. Kung ipon ka lang ng ipon pero walang purpose, mauubos din yan. Dito din pumapasok ang guilt pag may binili kang mahal or pag may nagbakasyon ka. So, kadalasan kasi sa atin nagtatabi lang ng pera. Tapos pag gusto mag-travel, kukuhanin ko may tinabi naman akong ganitong amount. Hindi ganoon. Ang nangyayari, nauubos yung natatabi mong pera kasi wala siyang pinaglaanan. Nagiging free for all. Third, ginagaya lang ang budget ng iba. Hindi pare-pareho ang rich life natin. So, hindi applicable ang budget ng iba sa budget
ng pangsarili mo. Iba-iba tayo ng budget, iba-iba tayo ng rich life. Fourth, pinipili lahat tipirin. Hindi ito sustainable. Bibigay ka rin. Sobrang tipid tapos biglang binge spending. Dito pumapasok yung deserve. Ang tip ni Ramit is spend extravagantly on the things you love and cut mercilessly on the things you don't. So kung hilig mo ang pagkain sa labas, okay lang yan. Baka pwede mong bawasan yung sa-subscribe mo sa mga Netflix kung hindi ka naman mahilig sa mga movies or sa Spotify kung hindi ka mahilig sa music, manood ka na lang sa YouTube para libre. So, ang goal, the budget na para sa'yo at hindi laban sa'yo. Tandaan mo, ang budget ay hindi ginawa para ikulong ka. Ito ay dapat magpapalaya sa'yo. Magpapalaya sa stress, sa utang, sa guilt. Kapag meron kang plan, mas confident kang gumastos, mas mabilis kang makakaipon at mas masaya at mas masarap ang buhay mo. Your rich life starts today. So ayan, ready ka na sa iyong rich life? Ready ka na bang mag-budget ng rich life na swak sa'yo? Naklaro na structure kung saan ang buhay na gusto mo. May structure ka na, ready ka na, may 4 buckets ka na, may starting steps ka na, at alam mo na ang kailangan mo i-give up para sa buhay na magpapasaya sa'yo. So start your rich life today. Tandaan mo, budgeting is not about restrictions. It's about freedom. Live rich, spend smart, and design the life that you truly want. Please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated ka sa next money session natin. See you in the next video. Thank you!